So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Kabady mo ko po dito pa rin sa negosyo ng pagbababoyan. So ngayong araw na to guys, pag-usapan natin magkano na nga ba ang bentahan at bilihan ng baboy at magkano ang posible at pwedeng kitain ngayong 2025. Pero guys, pag-usapan natin yan dito lang sa negosyo ng pagbababoyan. Kabady mo ko po. Isang napakagandang araw mga katropa. Nandito na naman tayo sa negosyo ng pagbababoyan. Kumusta kayong lahat mga katropa? Ayun, so napakasaya ng mga magbababoy ngayong mga panahon na to. January, pero napakaganda guys ng presyuhan. Sa katunayan guys, dito sa aming lugar maraming naghahanap 215 pesos per kilo. Ayun, so tara, magkano nga kaya ang pwedeng kitain at posibleng kitain ng mga katropa nating magbababoy kapag ganyan ang presyuhan? At ano nga ba ang ibig sabihin yan? So dito guys, merong 8 partner, nandun sa kabila yung iba at merong inahing baboy. So ito guys, isa sa mga simple at backyard baboyan na pwede nating silipin at tingnan. So dito sa 8 baboy na to, just in case guys, napalaki natin ng 100 kilos which is napakahirap talagang gawin. Lalong-lalo na kung mga backyard na grazer, kasi alam naman natin kung magkano ang posibleng pagkagastusan o posibleng gastusin sa pagpapalaki ng baboy na ganyan karami. Sa katunayan nga guys, 11,000 to 13,000 ang maaaring gastusin sa pagpapalaki ng baboy. Kasama na dyan sa pagbili ng mga piglets na nagkakahalaga ng 3,000 hanggang 3,500. Depende kung saang lugar ka. Sa kasalukuyan, napakataas guys ng presyuhan ng mga piglets. Umaabot na guys ng mga 4,500. Minsan meron pang 5,000 at 6,000. Pero ang hirap guys niyan ng kalagayan ng ganyan kung ganyan at namumuhunan ka lang sa pag-aalaga ng baboy. So puntahan natin yung magandang aspeto ng 2025 na ganito yung presyuhan ng baboy. Kapag ganito guys ang presyuhan ng baboy, tiyak naman talaga nakikita ng gusto ang mga nag-aalaga ng baboy. Dahil sigurado na talagang hindi sila malulugi kung ganyang 215 ang presyuhan ng mga baboy. Para mapalaki ang 8 baboy ng 100 kilos na katulad nito, kailangan guys magkonsumo sila ng at least 4 hanggang 5 sako bawat isa bago sila maibenta. Sa gayong sistema, masisiguro natin na yung kalusugan ng baboy talagang matututukan at makakain nila ng gusto, which is makakain nila ng gusto yung mga feeds na pinapakain sa kanila at magre-resulta dun sa tinatawag na feeds conversion. Ang ibig sabihin yon, sa bawat kinakain nilang feeds, inako-convert yon para sa dagdag weight sa mga alagang baboy. Kapag nangyari yan guys, ang 4 na sako hanggang 5 sako, sapat na upang mapalaki natin ang mga alagang baboy ng hanggang 100 kilos. Pero isipin rin natin guys, magkano nga kaya ang gastusin sa pag-aalaga ng bawat baboy sa ganyang sistema? Compute natin guys, normally guys, ang pag-aalaga ng baboy maaari kang gumastos ng 11,000 to 13,000 bawat isang baboy. Ipagpalagay na natin guys na minimal lang yung gagastusin mo. Dito sa 8 baboy na alaga dito sa farm na to, maaari na guys gumastos ng 88,000 pesos sa 4 na buwan hanggang 4 na buwan at kalahati o 5 buwan na pag-aalaga mula piglet na binili yung mga biik na to hanggang sa mapalaki 200 kilos. Eto, dun sa 215 pesos per kilo, multiply by 8, multiply by 100 kilos, maaari ka guys kumita o makapagbenta ng baboy sa halagang 151,000 pesos. Doon sa 151,000 pesos minus 88,000, so maaari kang gumana ng 63,000 pesos sa 8 baboy na alaga sa ganitong sistema. Ibig sabihin guys, medyo maganda-gandang na, diba? So kung ganyang sistema guys, ang laging presyuhan ng baboy, talagang makatitiyak tayo na laging super happy ang mga nag-aalaga ng baboy, mga namumuhunan sa mga partner na baboy upang mapalaki ito at maging profitable ang kanilang negosyo. 15 per kilo na raw guys ang presyuhan ng mga partner na baboy. Ibig sabihin yan guys, makakangiti na ng maganda ang ating mga magbababoy.
Kasi nga sa ganyang presyuhan talagang wala kang lugi dyan, siguradong panalo ka. Kahit palamunin at pakainin mo ng todo-todo ang iyong mga alaga, ay makatitiyak kang hindi ka malulugi sa bandang huli. Dahil makakasiguro ka na kung magkano yung ginastos mo, maaari mo ring ma-recover sa bandang huli. Ibig sabihin, kahit na talagang mamuhunan ka ng gusto sa feeds na ipapakain mo sa iyong mga alaga, siyempre lalaki yung iyong mga alaga sa maganda at makukuha ang isang napakagandang timbang, tiyak nakikita ka sa bandang huli. Lang naman guys sa mga iniiwasan ng mga magbababoy o namumuhunan sa mga partner na baboy yung malugi sila. Isa sa mga dahilan ng pagkalugi nila syempre yung mababang presyuhan guys ng mga baboy sa merkado. Kapag bumagsak ang presyo ng baboy sa merkado at bumagsak ito ng 150 per kilo pababa at etong mga baboy na pinalaki nila, ibinili pa nila yung piglets, talagang super lugi ang mga magbababoy. Makaka-recover lang sila guys kapag ang presyuhan ng baboy lumampas ng 170 o 180 per kilo. Kaya dun sa mga bago pa lang sa negosyo ng pagbababoyan, tiyakin natin na yung mga baboy na bibili natin magandang lahi na para makatiyak tayo na kung ano yung pinapakain natin, masisiguro rin natin na talaga namang magre-resulta sa magandang sistema at syempre magandang pangangatawan ng ating mga alagang baboy. Lagi lang nating tandaan guys na kapag nag-aalaga tayo ng mga baboy, siguraduhin natin na healthy sila. May sapat na pagkain tayong nakareserba at budget para sa pagpapalaki sa ating mga alagang baboy. Isa sa mga konsiderasyon na dapat nating gawin ay talagang budget. Dahil sa panahon ngayon, hindi biro-biro ang pag-aalaga ng baboy. Kailangan tinututukan at laging kompleto tayo ng mga vaccination at gamot. Nandyan yung mga vitamins na kailangan ng baboy at syempre yung precautionary medication. Ibig sabihin kapag nagkakasakit yung ating mga alaga tulad ng lagnat, sipon, ubo, meron at kaagad tayong panggamot. Maliban dyan, kailangan na rin natin guys magturok o magpurga sa ating mga alagang baboy para yung mga bulate at parasites na namumuhay sa kanilang katawan matanggal. At syempre para magresulta din yan sa kung ano yung pinapakain natin sa kanila, makita natin sa katawan ng ating mga alagang baboy. Para hindi tayo guys malugi. Kasi napakahirap yung nagpapakain tayo ng maraming feeds, tapos kinakain lang pala ng mga bulate sa loob ng ating mga alagang baboy. So sayang lang, di ba? Maliban dyan, gumastos na tayo, napagod pa tayo. Sabihin pala nito guys na sa bawat baboy na alaga natin sa presyuhan ngayon na 215 per kilo at napalaki natin ito ng hanggang 100 kilos, maaari tayo guys kumita ng 7,800 pesos hanggang 9,000 pesos depende kung paano yung gastusan natin sa mga alaga nating baboy. Ibig sabihin yung isang baboy na palalakihin mo sa bawat buwan na pag-aalaga at kikita ka ng 8,000, ibig sabihin sa bawat isang baboy, 2,000 pesos ang ganansya mo sa bawat buwan na aalagaan mo sila. Kung 4 na buwan mo silang palalakihin. Susulit na yun sa ating mga magbababoy, mga magsasaka, mga backyard hog racer na tinatawag nila, di ba? So isang napakalaking kasiyahan para sa ating mga magbababoy kapag ganyan talaga ang presyuhan ng ating mga alagang baboy. Guys, maraming salamat sa pagsama sa ating ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito ba rin sa Kabading Moko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam.